Okay, so this is our special episode 3575, 3576, and 3577. Dahil gusto natin malaman kung ano ba yung mga laman ng puso't isipan niya na hindi niya nasabi, hindi niya nagawa at hindi niya napakita sa atin nung naging kayo pa. 'Di ba? Nung magkasama pa kayo. Kasi merong mga ganito 'di ba? Sasabihin mo minsan, kung kailan pa nananahimik na ang puso't isipan ko, kung kailan naka-move on na ako, tsaka ka din naman bumalik. No, 'di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, di pa dapat sana noon pa nung nandun pa ako sa stage na ganun. Oh, kuha tayo dito ng tatlo. And then, ay, usisain natin, 'di ba? Kung ano yung masasabi ni universe. Una niyang sinabi or hindi nagawa at hindi napakita. Ay, Diyos ko, I want you. Ay, sa may mga bigo dyan, ay, umaasa kayo, mahal kayo, gusto kayo. Pangalawa, I feel you leaving me behind. Ay, may kabash at may takot. Pangatlo, you and I were too young. So probably, eto, dito tayo magkakasubukan. Siguro ito yung mga bagay-bagay na minsan, no, yung hindi sinasadya at hindi inaasahan. Kasi gusto kanya, 'di ba? Kaso may pangamba siya na baka iwanan mo din siya. Dahil na iniisip niya, posible ito sa mature person or sa mature na nakikipagrelasyon. Posible ito na masyado pang para bang hindi pa ganun kahinog ang pagsasama or pagkarelasyon ninyo na nandoon yung takot niya. So, yung takot niya, dalawa yan. Takot na iwanan mo siya, takot na hindi mo mapapantayan yung pagmamahal niya sa'yo. So, posible din ito kasi alam mo yung mga standards ng tao. Yun yung source ng fears. Kasi, merong mga bagay na halimbawa sa babae, mataas yung level mo or standard mo, 'di ba? Tapos yung nagustuhan mo at nagkagusto sa is mas mababa ang estado. Isa 'yan sa dahilan. Ganon din sa lalaki. Kapag yung lalaki boss mo, 'di ba? Magkakaroon ka ng pag-aalinlangan papaano mo panghahawakan o i-handle yung isang relationship na ganon. And then, yung other option dyan is yung age gap. 'Di ba? Kasi yung pumapasok agad sa isipan natin, ano ang sasabihin ng ibang tao. So, balikan natin yung third card dito. Di ba yung gusto lang naman natin maging masaya, maging kumpleto, maging simple, pero magkakasama. Diba? Ganun lang sana dapat kasimple. Pero ang nagpapahirap doon is yung mga tao sa paligid natin. Kasi, hindi natin maiwasan sasabihin, ang tanda mo na, kumikiringking ka, sasabihin, ang layo ng agwat nyo, ganito, ganyan, di ba? Minsan, yung pinakamasakit pa diyan, yung naninira sa'yo is pamilya mo at hindi ibang tao. Kasi yung nakikita nila is the mistake itself and they are trying to be righteous sa tingin nila. Pero kung yung titignan mo is behind the reason why you deal with that relationship, it is because of the happiness na sasabihin mo, sa tagal ng panahon ngayon ko lang ulit ito naramdaman. Sa dami ng naging karelasyon ko, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. May mga ganyang punto, di ba? Tapos, kapag dumating kayo sa punto na nagkalayo, nagkahiwalay, tapos meron kayong iba't ibang karelasyon, hindi mo maiiwasan na hahanapin mo yung mga nakasanayan mo nung siya pa ang kasama mo sa kinakasama mo ngayon. So, it might be that yung hinahanap mo is the third party and then bumalik ka sa legal wife or husband mo. And then
ando doon, makikita mo napakalaki ng agwat or diferensya, 'di ba? Minsan kasi masasabi mo na nag-asawa ako kumpleto, maraming pagkain, maraming pera, maraming gamit, ganito ganyan, 'di ba? Pero ang hirap mag-adjust, 'di ba? Kasi kapag scripted ang buhay mo, kapag maraming dumidikta sa takbo ng pamilya mo, hinding-hindi ka maging masaya. Pero kung hawak mo ang relasyon, no, walang taong makikialam sa relasyon. At yung taong gusto mo ang talagang makakasama mo, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi, gigising ka na may ngiti sa umaga, at ando doon yung confidence sa sarili mo na ang sarap magtrabaho para sa taong mahal mo, na hindi man sinusuklian ng finances, pero itong taong ito na yakap lang, nawawala yung pagod mo. Kahit walang sasabihin, basta makita mo siyang nakangiti. Ganun yun. There is no exact word that will probably join the word happiness, but it is happiness itself. Kung gaano kalawak yung karagatan, kalangita, himpapawid, ganun yun, 'di ba? So kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong balikan yung taong nagpapasaya sa'yo, habang kaya pa, balikan mo. Huwag kang magdalawang isip. Kung kailan mo ito mapapanood, gawin mo nang hindi mo pagsisisihan at hindi ka mahuli. Okay? So, let's proceed with the English episode. Please do follow, like, and share all my videos. And sa gustong mag-book ng full private reading, message na po kayo. Sa magpa-ritual, message na din po kayo. And I am inviting everyone. Mamaya alas 8 ng gabi may live po tayo. So this will be the last Tuesday of August 2024. And then another live this coming Friday. And that is a free reading. Okay? Magkaiba ang takbo ng free reading sa live kesa full private reading. Kasi sa live, may mga bagay na hindi mo kayang itanong. Lalong-lalo na kapag maraming nanonood. Iba kasi yung vibration na solo. No? Solo ka lang. Masasagap lahat yun. So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagbibigay ng tulong at inspirasyon. Maraming salamat. At naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan, no? Safe na pagbiyahe sa araw-araw, papunta at pabalik sa trabaho, sa paaralan. At doble ingat po dahil sa klima po natin ngayon. Ang hirap po mag-adjust. Pati yung mundo, no? Nahihirapan na rin sa sarili niya. Okay? So, thank you and good noon!